Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon tungkol ito sa masakit na kalagayan ni Katunying, yung binabati ko siya ng mga taga-suporta ni Senator Hontiveros dahil sa pag-expose niya ng 3 billion insertion ng senadora. Ang mga taga-suporta ng senadora, dinadamay nila ang anak ni Katunying, yung cancer survivor. Ito yung title. Magurgor, sama yung magurgor ka sana. Bumalik sana yung cancer mo. Katunying ibinunyag ang bullying sa kanyang anak na cancer survivor. Emosyonal na inilahad ni Anthony Katunying Taberna sa kanyang Facebook Live ang umanong pambubuli ng mga taga-suporta ni Senadora Risa Hontiveros sa kanyang anak na si Zoe, isang cancer survivor. Sa kanyang live broadcast, binanggit mismo ni Katunying ang mga malulupit na komento na natanggap ng kanyang anak sa social media. Sabi ni Tunying, alam niyo po kung anong pinagsasabi nung mga napunta sa social media ni Zoe? Magurgor ka sana. Bumalik sana yung cancer mo. You deserve to. Gorgor. Grabe naman oy. Dagdag pa niya, hindi niya matanggap na pati ang kanyang anak ay nadamay sa isyong dapat ay usapan lang ng matatanda. Correct. Batikusin niyo si Katunying hanggang langit. Okay lang yan dahil sanay na yan sa batikos. Huwag niyo naman isama ang kanyang anak. Walang kinalaman ng anak. Ano ba yan? Sabi ni Katunying, yan po ba ang uri ng mga taong sumusuporta sa inyo, Madam Senator? Yan po ba ang uri ng mga taong ipinaglalaban po ninyo? Dapat sagutin ito ng senadora dahil hindi maganda. Sa parehong live, ibinahagi rin ni Katunying ang pinagdaanan ni Zoe bilang dating leukemia patient na ngayon ay cancer-free matapos ang 3 taon na gamutan. Sabi niya, si Zoe po ay dumaan ng matinding pagsubok ng karamdaman. Nagkaroon po siya ng sakit, nagkaroon po siya ng cancer ng leukemia. Subalit, sa awa at tulong ng Panginoong Diyos, siya po ay himalang gumaling. At ngayon po ay magtatatlong taon na po siyang cancer-free. Ang galing. Salamat sa Diyos sa kagalingan ni Zoe. Ayon kay Katunying, muling nabuhay ang trauma ng anak dahil sa mga mensaheng natatanggap nito. Hindi po madaling tanggalin sa isip ng isang bata ang trauma ng pagkakaroon ng cancer. Correct. Matatandaan ang si Katunying ang naglabas ng mga dokumento na umano'y 3.035 bilyong proyekto sa ilalim ng pangalan ni Senator Hontiveros, bagay na itinanggi mismo ng senadora. Lahat naman ng mga binanggit ni Katunying na may budget insertion, wala namang angal. Inamin nila, lalo na si Senator Amy, totoo, sabi niya. Senator Amy, kailang na-reject FLR for letter release, sana yun, kailang, sabi niya, First Lady rejects. Sino pa? Senator Pia Cayetano, namin niya. Trabaho talaga ng mababatas na mag-amend o mag-insert sa budget. Hindi naman masama ang mga budget insertion. Klaruhin natin yun. Ang masama, yung mga budget insertion, lalo na yung flood control project na hindi ini-implement ng tama o substandard, yun ang masama. May mga budget insertion na nakakatulong. So what's wrong? At saka yung budget insertion at amendment, parehas lang yan, sabi ni
Senate President Drilon, sino pa? Senator Ligarda, parehas lang yan. Kasi parang wala akong budget insertion. Sabi ni Hontiveros, amendment lang. Parehas man lang pala yung amendment at budget insertion. So kung hindi totoo, wala kayong budget insertion, bakit hindi nyo kasuhan si Katunyi? Wala namang kaso. Dahil lang ba na, no? Kasi malaki yung flood control projects ni Senator Risa Hontiveros, 750 million. So, ngayon, ito, tinitira siya, sinisira, dinadamay ang kanyang anak. Anyway, parte ng politika yan. Kaya lang sana, huwag nyo nang isama ang anak. Dahil walang kinalaman ang anak dito sa usaping politika. Well, speaking of may mga nagtataka, bakit tinatarget si Senator Risa Hontiveros? As early as now, nagpahayag na siya ng kandidatura ng pagka-presidente 2028. Talagang so, kung sinisiraan nila si VP Sara, yan na rin. Sinisiraan nila si Senator Hontiveros. Kasi makakalaban nila sa 2028. May the best man or woman win. VP Sara, merong lumabas na dokumento, CIA, Central Intelligence Agency. Sabi ng report, pinos ni Congressman Pulong. Merong United Front na may connection sa CIA. United Front na plano nilang sirain si VP Sara para pagdating ng 2028, wala na siyang credibility. Kaya, kanina, Representative Ortega, anong pahayag ng kongresista? The people have spoken. The Duterte era is over. Wala na daw. Sige. Kung over. Ang tanong, pinapaniwalaan kayo ng taong bayan. Hindi nyo ba nakita ang latest na survey ng Publicus Asia? Ang most trusted, most approved public official ngayon, si VP Sara. Yan ba yung over? Yung latest na presidential survey, sinong nangunguna? Si VP Sara. 31%. Malayo ang sumusunod, si Madam Leni, 19%. Martin Romualdez, 0.3. Risa Hontiveros, 1.7. The 30 time is over in your dreams. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagyod mo na ni ang seedling nga ang ipalit nga 2,362 tag 25 pesos ang kada usa. So apel sa nauna nga among napalit nga seedling nga kape 14,550 na. So 29 ka pamilya ang nananom ani. So daghan na gid ang nagtanom sa kape. Tambok kaayo nga seedling. Bye. Ganda. Oh, kau tu kumangan dalam masa. Berada wah. Ini na. Ha? Ano ito ba? Ay, basta nito. 40. Salamat kayo kay nadugangan ang among mga itanong nga kape. So, salamat kayo sa Ginoo.
makauto na lang makatras. Oo. Pila na dayon manoy ang imong tanom nga kape? Nadugangan naman og 250. 250 so 600 na. 600 ang imo. Oh. So daghan na gyud. Dagan na gyud makakuha na ko sa akong mga ug mangunod na makakuha na ko sa akong mga eskwela. Oo. Makasuporta na sa imong mga anak. Oo, salamat kayo.